Good morning guys from Czech Republic. We went for a breakfast today because we need to go for shopping. Tata is coming back soon, so we need to buy him milk and some meat. So we included our breakfast. Sophia has a fruity milk and bagel. She's a healthy girl, and I have a donut. And waiting for my latte. Tata, we're missing you. Sophie, how is your bagel? It's good. Do you missing your bagel with salmon? Yeah? Oh, I'm sorry. I'm still waiting for my coffee. Nandito ako ngayon sa farm kasi nag-harvest sila ng kalabasa. Yun, ito na ang kalabasa. Perang malabo. Oh. Ayan. May buyer ba? Walang buyer? Ang galing, no? Ubos na ba nila to? Ubos na? Wala pa? Madami pang harvestin. Mga ilang kilo to, May? Lahat? Palagay mo? 5,000? 5 daw ata. So, pirang malabo. Kami naman, nagatid kami ni Toto ng tubig kasi mag-i-spray na naman kami ulit sa farm. Kasi more than 15 days na nga nadili lang yung aming spray sa dahon kasi nga meron kaming lectureship dito, so pinadili namin konti. So ito kami, gatid kami ng tubig para bukas ng umaga mag-spray na naman sila ng gamot para sa dahon. So, tulong-tulong yung magpamilya rito, oh. Yan, buhay sa bukid. Tahu mama mai? Betul mai? Betul ha? Kalau mesti sudah nonton lah. Dapat yang itu tubig. Apit. Wala ka nakita tong kwan eh, Sabado. Oh, ginawa, abi ko maglakad ka mo sa balay, wala mo ko mo naglakad sa balay. Yan. Sige. Sani ka po ako dari pito ninyo, pito mo. Dari pito. Sikto kay isa karon petting aman lagi trumasa. Natapakana. Are, wala kami. Dapat tinggal buo ako rin ito. Hindi ganong mahal ang kalabasa rito. Tagpilang kilo to? Kalabasa? 3! Loging-logi ang mga farmers. Yan talaga yung buhay eh. Kailangan mo sumugal. Hindi mo gustong matalo, wag kang sumugal. Talo, no? Dati before ma-harvest to. Nung before ma-harvest, magkano kilo? 25. 25! Grabe yan, swerte yung ano. 25 pesos per kilogram before ma-harvest. Tapos bumaba ng 5. Tapos 3. Kawawa talaga yung farmers. Ganyan yan talagang buhay ng farmers. Pajakpat-jakpat lang. Diskarga ng kalabasa. Dito dadaanan ng buyer. Dito pipikapin sa tabi ng kalsada. So mula doon sa loob ng farm, hinahakot namin ito papunta dito sa tabi ng kalsada para dito na daanan ng buyer. Marami pa doon na natira. Mga 2 malaking tumpok pa. Ngayon ito. So estimated na kilo na ma-harvest ay 5,000 kilogram. So hindi naka-jackpot ng presyo. Pero ganun talaga. Kasi ang supply, medyo madami ngayon ang kalabasa. Kaya bumaba masyado. Pero okay lang, ganun talagang buhay. Tuloy-tuloy lang sa pagtatanim. Tulong-tulong. Di na kaya sini, dili gina amligan maganda pero dito pag dapat sa may container ba na. Paghaboy mo na. Kung sa amo na.
Hinahin pa karga. Grabe talaga ang harvest ni Pitpit ngayon. Araw na to. So dito banda, ibig sabihin lahat ito na-harvest na rito. Pit no? Dito banda, harvest nyo na lahat? Wala na natira rito. Harvest na. Ano? Galing! So, Dapat pag... Ayan, nara ka ba? Ito yung hirap. Yung... papakita natin, Pet, ano? Papakita natin sa YouTube ang perang marabu. Rabu. Oh, violet. Green. Orange 20. Orange 20. Kahit bata, tumutulong. Ganito talaga, no? Mga bata talaga rito sa Pilipinas, sa bukid, mababait. Tumutulong. Wala silang gadget na nag-i-stay lang sa loob ng bahay. Dito talagang trabahong bukid. Maagang natuto at maghanap buhay. Magang na gulo. Iboy ko lao. Ha? Iboy. Sa bulan eh. Ha? Bulan. Dito kami ngayon sa tindahan. Binila namin sila ng merienda. Kasi mainit ang panahon. Masarap uminom ng soft drinks. At saka tinapay ng mga bata. Yan. Tindahan ito ng mama ni Toto. Nandito pa kami sa bukid. Yan! Let's go! Daming din. Nangumpras Toto. Para sa mga bata. Yan. Para sa mga bata. Nagkarga sa likod. Cute to, cute. Cute. Oy. Ay, kapong nila. Ay, papa naman. So, nilagay Ito, isigaw ko. like, yeah, basta ilagay lang ganyan. Tapos hawak ka kamay ha. Hawak ka ha. Andito yung buyer. Yan natin buyer. Yan. Ma'am, magbablog ko ha. Hello guys, for today's video. Ito yung buyer ng kalabasa. So, Apat. ganyan. Saan yung delivery mo ito, ma'am? Ipasulod. Cagayan po. Cagayan pa. Landed Cagayan. Wow, straight from North Cotabato to Cagayan de Oro. Yes po. 6'9". By tomorrow pa Manila na naman. Tomorrow Luzon. Manila na naman. So magkano ang kilo ngayon ng kalabasa natin? Sa sobrang mahal po, 4 na lang. Oh! Sana naman, Presidente Bongbong Marcos! Pansinin niyo naman yung inanaing namin! Naku po! Ayun na. So loging-logi ha, loging-logi. Kahit mura, tawa pa rin, Yung mga no? trader lang talaga yung mayaman So ba? from, ano ba yung pinakamahal noon na kilo? 50. 50! Yes po. Bumaba ng 4 pesos. Hindi, at saka ano na lang, 3 pesos na lang yung iba. 3 pesos na lang iba. Naku po, kawawa talaga yung farmers natin. So, kung sino man makapanood nito, please ipakalat natin yung video para makatulong sa aming mga farmers. Kawawa naman kaming mga farmers. Sige. Grabe si Mada, oh. 69, wala ka 69. Grabe. 62, 69, 61. Wala ka 69 tay. Ano? 69 Duwaman rin. Diyan yung kiluhan. 4. Duwa ka 69 mo isa lang. Hala, vlog manggod siya. 69. 69 dapat yun. Merienda time. Oh, merienda muna, merienda. Kailangan may pampalamig sa lalamunan. Ay. Benga. Ay mo uyat kasing mag-start kung maya kung mag-start sa mga iba si malipat ka ba? Sayang ang bukab. Merienda muna, cooks, tsaka sprit. Cooks, tsaka sprit. 4 daw, tumalin. 4 pesos, kilo. Mayan ito 4. Grabing logi, Pet, no? Pet, logi.
Man, kay damo man. Be. Kamat ready lang yung dato ba? Kaya bang patag na ako kaya ano? Be. Inom. Merienda muna. Bago ng trabaho. Meriendahin muna natin sila para ayos. Para may lakas. Kasing dami nilang hinahakot na kalabasa. Ito yung sagingan ng aking kapitbahay. Oh. Pinabayaan na. Dapat pinadidilift na to eh, no? Tapos spray ng dahon. Yan na nga namumunga, oh. Ayos. Oh, may baso naman pala kayo rito eh, oh. Ulan galing sa kalangitan. Merienda muna. Pampalakas. Pampaalis ng uhaw. Oops! Money. Money ni Pitpit. Money ni Maymay. Oh, andito na yung buyer. Kaya lang, kahit na hindi ganong kamahalan, at least magkakapera. So, 4 pesos daw ang per kilo. Yan. Ganyan lang yung buyer dito sa amin. Dati hindi nakakapasok yung buyer dito gawa ng itong kalsada na ito ay maputik. Lalo na ngayon tuwing hapon umuulan. Pero dahil sa lahat simentado na, kaya wala nang problema. Yan. So, nakakapasok na yung buyer dito. Yan. So, kikiluin na nila. Yan. Si tagalista si Maymay. Diba? Observation lang. Taga-observe ba si Pitpit? Deal or no deal to. Yan. Doon kamay. Talagang Gusto ko talaga puntahan yung dyan sa lugar nyo. At saka gusto ko makausap yung mga planters. Sino nga imubayag sa Manila? May bayar mo Manila yapon. Dili, taga-Samar na. Samar. Temer di sa gyapon. Ang imo kubra ng ulo. Buhay farmers. Buhay farmers. Ano? So ito galing ito lahat dito sa aming lugar. So kalabasa muna. Ba sa sunod na buwan, saging na naman. Kaya siya yung buyer. Marami yan silang buyer dito. Pero dito kami nakakuha ng kontrata na buyer pagdating sa kalabasa. Yan. Wag mo good. Ikaw isa pa lang ba? Dala mo kita matang garo ko kay kwanto pa sayang man nabi yung tapat na dili lang. Gan kayo. Daan pod. Daan. Dali ka na donut na isa ka pag maglima. Para Mana lang. ano na lang? Ini mana? Ini mana lang? 67. Baka ito yung huling visit ko sa farm bago uwi ng Czech Republic next week. So meron kaming trabaho rito. Madaling, alas 4 pa lang ng madaling araw nandito na kami kasi nag-spray kami para sa dahon ng saging. Yan, trabaho sila ang nag-spray ng dahon ng saging para sa mga insecticide, para sa mga insekto na pag-spray. So, alas 4 pa lang kasi ang pag-spray ng dahon ng saging kailangan walang araw. So nag-start kami ng 4:30 ng madaling araw pag-spray. So matatapos nila to maya maya bago sisikat ng araw. Kailangan matapos nila to. Kung hindi man, pag sikat ng araw, stop. Tapos uulitin mamayang hapon bago lumubog ang araw. Yan.
To, anong gamot to? Gamot sa ano to? Sa dahon. Sa dahon. Gamit apat na ano yan. Apat na gamot. 2 pulyar. Herbicide. Para sa dahon. Herbicide. Ayan. Tapos yung ano isa. Tapos Ano? Ganyan. So, kung dalawa sana ng sprayer, hindi abutin ng 2 oras to, di ba? hindi. Tapos sana. Sana nag-aaway silang dalawa. Kaya ipahiram yung isa. So, nung unang dating ko rito, di ba? A month ago, pagdating ko rito, itong saging hindi pa masyadong malaki. Ngayon, malaki na. Ayan. Oh. Ayos. Di ba? Nakakatawa na pag nag-i-invest ka, makikita mo yung investment mo na may papatunguhan. Pagpalain nawa ng Diyos, basbasan niya nawa na sa mga darating na mga panahon makapag-harvest ng saging at makapag-generate ng maganda-gandang income. Yan. Ito. So, tingnan nyo, mga 1 month pa, de-leafing uli. Every 15 days nag-i-spray kami. Once a month nag-aabono. At saka every 2 months nagdi-de-leafing kung hindi ako magkamali. Okay. Yan. Natutuwa naman ako na ito na ang itsura ng sagingan bago ako makabalik sa Czech Republic. May report ako kay Hana. Yan. Nakakatawa kasi siyempre pag sa abroad ka nagtatrabaho, nag-iipon ka ng pera para investment. Kaya nga sinabi ko, matagal ko to talagang plano to, talagang plinano ko to. Ipon ng pera kasi yung gastusin sa sagingan, yung maintenance ng saging ay talagang magastos. So, muntakin mo every 15 days ka nag-spray, tsaka mahal yung mga gamot. At once a month ka nag-aabono, mahal yung abono. Nagdadamo ka, kiniklear mo yung mataas na damo every 3 months kung hindi ako magkamali, or 2 months. Kung makita niyo yung damo, at nakakatulong yung damo sa pagpakuha ng saging, yung hindi ka agad nabubuwal yung saging pag may malakas na hangin, yung mga ganyang damo. Kasi pag tanggalin mo pala yung damo na yan, pag hangin, madaling mabubuwal yung saging. Kaya yung mga gaytong damo, nakakatulong din sa pagpapalakas ng sagingan. Yan na, ayon yan sa mga expert sa sagingan. Kaya yung sinasabi na madamong saging, talagang yan ay intended para protection sa saging. Pag medyo mataas na, saka siya puputulin, saka lilinisan. Hindi po pwede yung talagang malinis yung saging na parang lupa na makikita mo sa sagingan. Yan, nakakatuwa. At least pag-uwi sa Czech Republic, report kay Mrs. Yan.
Ito maliliit pa rito kasi ito yung replacement. Kasi pagtanim mo ng saging hindi lahat mabubuhay. So yung mga namatay, yan ang pinalit. Kaya ganyan siya, maliit pa siya. Yan. Ito, tingnan natin baka nagbunga yung avocado. May bunga? May bunga pero hindi pa hinog. Oh, daming bunga oh. Kaya lang hindi hinog. Daming bunga. Oh. Yan. May hinog, Pet? Wala? Hilaw tanan? Akala ko pahinugin pa pala. Pahinugin. Para pang breakfast. Ito, dito sa amin, may nadisgrasya na truck. Oh. Nawala ng preno. Tanggal mismo yung truck, ang tire, oh. Pati yung kanyang axle. Differential niya natanggal, oh. Kasi dito, ang nangyari, papunta to sa bukid namin, di ba? Pag akit niya, hindi pumasok yung primera. Tapos, umatras. Pag apak niya ng brake, hindi din kumagat yung brake. Pag apply niya ng handbrake, hindi din kumagat. Kung doon niya sana tinira, pag ganun, okay sana, hindi siya madidisgrasya. Kaso nagpanik siya. Dito sa tumuloy, oh. Ang isa, pero wala namang patay. Pero merong talagang grabe. Nasa hospital pa ngayon. Yan. Buti nga dito yung isa dito, dati. Oh, dito ito mga accident prone to rito area. Marami nang namatay rito yung mga hindi taga rito na ina-underestimate yung kalsada. Dito, mga ilang patay na rito to. History dito sa kalsada na to. Dami na, no? Dami na. Oh. Kaya dito, kailangan alam mo yung kalsada rito sa amin. Hindi mo dapat ina-underestimate. Pero kung mula sa doon, dito daw siya nag-change to eh. Ng primera. Hindi pumasok. Umatras. Siguro yung kapit ng brake. Oh. Yung bigilan. Kaya yan ang yung nangyari. Yan. Grabe. So kami, uwi na kami. Kasi itutuloy pa namin yung sprayer mamaya. Yung pag-spray. To be continued later, afternoon. Kasi pag may araw na, hindi na magandang spray.